DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Konsehal Saldi Fababaer, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Grabe, init. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for. Ba't ka natatawa? Asan yung raindrops lakay? Sa Fairview, Quezon City. Ayan. Talaga ba? Pakidala rito. Kayong mga taga Fairview, itaboy nyo naman yung ulan dito sa Pasay. Oo, lagi tayo nasa top 5 lakay ng pinakamainit na lugar eh. Oo, Pasay. Naiya. Dalhin nyo nga rito yung ulan dyan sa Quezon City. Pakiitsa rito. Oo. Ba't kayo lang? Oo mo. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Martes. Uy, bisperas. Swell day. Bisperas ng swell day. 29 ng buwan ng Abril. RH Break Time! At ngayon sa ating mga headlines. Ayan dito sa ating summer breeze. Kaya lang walang breeze. Tutungan lakay. Pangulong Marcos binutata ang aligasyong may motibong politikal sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Digong Duterte. Samantala, matataas na opisyal pinaiimbestigahan sa ombudsman sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. SP ang Chinese national nasa kote malapit sa opisina ng COMELEC. Mga daladalang spy machines na kumpiska. Lupit ano ha? Gustong i-hack ang resulta ng eleksyon? Samantala, Pilipinas, number 2 sa buong mundo na biktima ng digital fraud o talamak na scamming. Paano? Andito yung mga scammers. Ay, yun lang. Kasabot pa ilang Pinoy. Ako po. Japanese Prime Minister Shigeru Ishima nasa Pilipinas para sa kanyang official visit. Pinay nasakay ng scooter sa Milan, Italy, nahagip ng tren, patay. Wow, Samantala, 20 pesos na kilo ng bigas. Target i-roll out nationwide sa 2026. Ayon sa Department of Agriculture, bakit 2026 pa, Secretary Kiko, ha? Ngayon na, huwag nang patagalin pa. 3 malalaking vape business company kinasuhan ng 8.7 billion pesos na tax evasion ng BIR. Garbage sa fire sa Rizal, kontrolado na pero mapamilyang apektado nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Saan ba sa Rizal yan? Sa Montalban ba yan? At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinontra ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resulta ng investigasyon ng Super Ate. Senator Amy Marcos, chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Sa ambush interview sa silang Cavite, sa graduation ng mga kadeta ng PNPA, Philippine National Police Academy, maikli lamang ang tugon ng Pangulong Marcos nang may nga ng reaksyon sa findings ng komite ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Narito ang Pangulong Bongbong Marcos. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Salamat. Tipid naman. Ilocano ang sagot.
Unang sinabi ni Senator Amy Marcos na klarong may motibong politikal ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi pa ng senador na ito'y plano umano para pawagsakin ang mga Duterte. Samantala, pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, ito'y bahagi ng kanyang report sa isinagawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III, Ambassador Marcus Lacanilao ng Special Envoy on Transnational Crime. Lumamag umano ang mga ito sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa invalid na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Iginiit ni Senator Amy sa news conference sa Senado na politically motivated ang pag-aresto sa dating Pangulo at walang ibang layunin nito kundi pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028. Sabi pa niya Ate Amy, ayan. Hindi raw sila nagkakausap ng kanyang ading. Matagal-tagal nila kaya. Number 2 ang Pilipinas sa buong mundo. Wow! Na biktima ng digital fraud o cyber scamming. Sa datos ng TransUnion, isang global intelligence network, mahigit na 13% ng digital transactions na hinihinalang fraud noong nakalipas na taon ay kinabibilangan ng Pinoy consumers. Habang nanguna naman sa lista na mabiktima ay ang bansang India na merong 19%. Mas malupit pala sa India. Base sa nasabing report, pangalawa sa pinamataas ang Pilipinas na napapasok na may scam at matinding naapektuhan ng financial loss kumpara sa iba pang mga bansa. Samantala, dumoble naman sa global average na 5.4% ang suspected digital fraud rate sa Pilipinas sa first quarter ng 2025. At di pa kasi pauwiin lahat ng mga pogon dyan. Bagal-bagal, mahina pa ang DICT. Ang hina. Nakapoy. Mahina signal, lakay. Samantala, arestado ang isang lalaking Chinese national sa Intramuros, Maynila matapos umalapit sa opisina ng Commission on Elections o COMELEC matapos makuhanan ng mga spy machine. Sa report ni RH29 Boy Gonzales, matagal ng under surveillance ang Chinese at nang makakuha ng tiyempo ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ay dito siya inaresto. Tumambad sa mga otoridad ang mga umano'y spy machine o tinatawag na international mobile subscriber na nasa loob ng sasakyan ng hindi pa pinapangalan ng Chinese national. Inaalam pa kung anong klaseng mga equipment ang nakumpiska habang hawak na ng NBI ang lalaki. Ilang niya, Ayan, isaksak sa baga niya ang mga yan. Isaksak sa baga. Alang niya, Atapang-atao lakay Oo. Kaya baka na-transmit na sa China yung mga datang nakuha. Samantala, mapanganib para sa national security ng bansa ang equipment ng International Mobile Subscriber Identity o IMCI catcher na nasabat mula sa Chinese national na kinilalang si Tak Hoi Lau na nahuli ng mga ahente ng NBI sa Intramuros, Manila. Di ba ganito rin yung nahuli din sa mga paikot-ikot sa Campo Aguinaldo? Ayan. At umikot na sa Malacanang at Campo Crame. Ayon kay NBI Deputy Director Attorney Ferdinand Lavin, may kapasidad ang equipment na makasagap na impormasyon mula sa mga aktibong mobile devices mula 500 meters hanggang 3 kilometro ang layo. Wow! Hindi naman sigurado ang NBI kung ano na ang mga impormasyon na nakuha.
Matapos mamataang paikot-ikot ang nasabing sasakyan ng hinihinalang spy malapit sa tanggapan ng COMELEC. Narito ang pahayag ng mga taga-NBI. Ato ang video. Ang nakuha namin dito, na intercept na namin itong Take 2 isang foreign national of Mike. Nyamutan. Nagkapoy. Posible namang marap sa kaso may kinalaman sa violation of espionage law in relation to Cybercrime Prevention Act ang inarestong Chinese national. Asan na? Take 2. Ayan. Wala. Chakon, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na walang ebidensya ang China na nakontrol nila ang Sandy Cay. Ayon sa AFP Public Affairs Office, batay ito sa routine maritime patrol at verification na isinagawa ng Western Command. Matatanda ang ibinalita ng Beijing state media na kontrolado nila ang Sandy Cay 2 na pasok sa 12 nautical miles mula sa Pag-asa Island. Sabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, madali lang makita ang aktibidad sa Sandy Cay gayong nasa 3 kilometers lang ang layo nito mula sa Pag-asa. Gagaling nila ha, nabiktima tayo ng fake news sa mainstream media, nabiktima tayo kahapon ha. Kaya nga. Banner headline sa mga major newspapers natin, Inquirer, Philippine Star. Correct. Pati tayo nadamay. Yung pala fake news. Fake news, ayan, edited. Ayan, kaya yung mga kasama sa hanap buhay, ayan, kahit galing sa official news agency ng People's Republic of China. Ayan, lesson sa atin. I-verify. Kaya lang kanina i-verify sa kanila rin manggagaling. Sa AFP lakay. Ayan, yun lang. Pabisitahin natin. Na-verify lang nung pumunta ang mga taga-Navy dun eh. Ayan, alam mo mga Chinese doon. Ayan, siguro nakaalis na. Ay. Baka inala na yung intuldo da nga plug di nga road bandera. Ayan, tapos pinalitan. Sa balin, sa balyam. At siguro DNR Secretary Loizaga, ayan. At sa mga Coast Guard at Navy natin, wag natin papayagan yung mga barkong naghahakot ng lupa, buhangin dito sa atin na dinadala sa China. Ha? Ayan, baka mamaya yung Candy Cay Reef o island dyan sa West Philippine Sea. Wala tayong kamukat-mukat. Paubos na. Ano naman, hindi. Ano lakay? Military installation na naman na military base na naman ng China. Palalawakin ano? Galing-galing na. They're using the resources of the enemy. Niluto sa sariling mantika. Ayun, lakay. ginisa tayo sa sariling mantika. Ayan. Kasi dami rin mga kasi ha. Kumita lang ng pera kahit mga ang seguridad ng Pilipinas. At dumating na sa bansa si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba at ang kanyang misis na si Yoshihiko Ishiba para sa kanyang state visit sa Pilipinas ngayong araw at nagpunta sa Malacanang. Magpupulong sina Pangulong Marcos at Prime Minister Ishiba para palalimin at paghusayin pa economic at development cooperation. Inaasang kabilang din sa palalakasing kooperasyon ang may kinalaman sa depensa at seguridad, gayon din ang people-to-people exchanges, maging palitan ng pananaw sa regional at global development and security. Sa kanyang press conference bago bumiyahe, binigyan din ni Prime Minister Ishiba ang kahalagang makaharap at makausap ng personal si Pangulong Marcos sa pagbuo ng matibay na relasyon sa kanyang counterparts. Bitbit din ito ang usapin sa epekto ng tariff measures ng Amerika dahil meron niyang mga Japanese companies ang nag-ooperate sa Pilipinas o planong mag-expand ng negosyo dito sa ating bansa. Maganda yan. Employment at sa kita ng Pilipinas.
Samantala, kinasuhan ng cyber libel ni House Majority Leader Manix Dalipe ang Manila Times. Kasama na ang opisyal nitong sina Dante Francis M. Ang II, editors, writers at ang kanilang reporter sa Kamara na si Red Mendoza. Nag-ugat ito sa Peking Report na Oplan Orus tungkol sa umano'y attack plan ng mga kaalyado ng administrasyon. Ayon sa Oplan Orus, kasama umano sa plano ang pagpapatibay sa Kamara ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Dalipe, peke ang dokumentong makikitaan ng kanyang pirma at sinabing paninira lamang ito sa kanya at mga kandidato ng administrasyon. Wala rin anyang ginawang hakbang ang Manila Times para kunin ang kanyang panig at i-verify ang naturang dokumento. See the curtains hanging in the window. Kausap ko lang si Boss Dante ang kanina ng Manila Times. Kanya ko na nalakay. Di namin napag-usapan. Ay, hawan. Samantala, naku, malungkot na balita mga kuya, mga ating isang Pinay. Nasakay na scooter sa Milan, Italy. Diyos ko po. Nahagip ng tren. Patay po ang ating kababayan. Samantala, 20 pesos na kilo ng bigas. Target ibenta nationwide sa 2026. Tagal naman na Secretary Kiko Laurel. Sana ngayon na, ha? Ayan. Bago mag-eleksyon. Ayan. Paspasan. Oo. Baka sakaling makabawi ang mga kandidato ng alyansa. Ay. Samantala, tatlong malalaking vape business companies kinasuhan ng 8.7 billion tax evasion ng BIR. Sipag-sipag ni Beruciful ni Junior Warden, ha? Junior Warden Commissioner Romeo Lumagi the Junior. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Hermana Rosie Sarangaya, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, birthday boy. Oras ganap ng alas 4:28. Mista Pike Picar, binabati ka ng mga mista sa PMA Sandigan 82 at si Kuyang Doc Vic Sambale. Para po sa mga nakilala kay Kuyang Doc Vic Sambale at Kuyang Bong De Jesus, sila po ay birthday din ngayon. Binabati ng mga 3 lines ng TM Kala Masonic Lads 136. Binabati ni Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden Attorney John Fama. At para sa mga gustong magkapera bukod sa ayuda, ayan, abay sumali na kayo. Ayan, malaki-laking premyo ito kung kayo ay manalo. Gusto ko yan, Lakay. Yes, dito sa PAGCOR Photography Contest na may temang Infrastructure for Economic Development. At ito ay open sa mga amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura tulad na lamang ng mga highways, tulay na hindi bumabagsak siyempre, ha? Mga seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. At maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. At tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:35. Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan. Kahit walang pagbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo makalma ng porsyon. Mayor Deo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo makalma ng porsyon. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bubuin
mag-ingat tayo. Ang buwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagala. Para mayroong i-chismis kay Deo. Deo Deo makalma inyong lingkod. May dede si Deo. Deo makalma pagtutusan nyo. For mayor po, ayan, sa dami ng political advertisement, di ko na mapatugtog yung aking political jingle. Ha? RH Break Time. Oras, Miss Teya. Ganap ng alas 4:42. Magandang hapon, Mayor Lenjay Paulino ng Olongapo City. Noble sir. Yan, binabati ka ni Most Worshipful Roland. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Alin na nga flash report? Pati ba naman ito flash report kayo talaga? Oh. Ewan ko nga ba kung bakit ganito. Dapat nung unang panahon Nalalakay. ang mga flash report lang, yung mga karimarimarim na mga balita ngayon nasunog lang na basurahan, flash report. Uy, grabe. Ala namang karimarimarim dito sa pagdating ni Prime Minister ha? Ayan. Report na lang natin, wag ng flash report. Ha? Samantala, unahin nga natin ang mga report mula sa Malacanang. Standby man ang Milky Rigoray, standby Edniel, standby Raymond, standby Val Gonzales no Chikakas. Dumako tayo sa Malacanang. Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru dumating na sa Malacanang. Arrest number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, pasado alas 4:30 ngayong hapon, dumating dito sa Malacanang si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Sinalubong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos si Ishiba at kanyang may bahay na si Yoshiko. Binibigyan ngayon ng arrival honors ang Japanese Prime Minister, pero imbes na sa Kalayaan Grounds ay ginawa na lang ito sa Kalayaan Hall dahil umulan kanina. Walang pala dyan ha? Oo, Lakay. Kanina actually nakalatag na yung red carpet. Pero dahil umulan nga, ayan, nirolyo na lang kanina at nasa sa loob na lang nitong Kalayaan Hall yung arrival honors. At pinakikilala ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng gabinete kay Ishiba at inaasahan ganito rin naman ang gagawin ng Prime Minister sa kanyang delegasyon. Sunod ay lalagda ito sa guest book sa reception hall at saka didiretso sa music room kung saan sila magkukumustahan ni Pangulong Marcos. At pagkatapos nga niyan ay mag-uumpisa ang bilateral meeting ng dalawang leader kasama ang ilang opisyal. Pagkatapos nito ay haharap sila sa media para sa joint press statement at presentation ng agreements. Naganda rin ang palasyo ng espesyal na salo-salo para sa Japanese Prime Minister at kanyang delegasyon. Kasama sa mga opisyal o mga miyembro ng gabinete na kasama sa sumalubong dito sa pagdating ng Prime Minister, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Tourism Secretary Frasco, Secretary Bonoan, DNR Secretary Yulo Loizaga, si Finance Secretary Recto at NEDA Secretary Arsenio Balisacan, maging si National Security Council Secretary Anyo at DFA Secretary Manalo. Lakay? Dapat ang mga music na pasalubong kay Prime Minister siguro, ayan. Siguro ba? Anong pangalan? Shigeru. Sige, kala ko siguro. Welcome, Mr. Prime Minister. Yes. Ayan. You are very much welcome, sir. Ayan. Anong snack na ibinigay sa kanya? Welcome snack, welcome drink, Miss Let. Wala pa? Meron bang sashimi dyan? Dapat Pinoy food lang ka. Oo nga pala. Dapat patikimin natin ng empanada, Mr. President. Ha? O kaya Mickey. Ayan. Kung merong noodles sa China, sa China tuloy. Japan, ramen. Ramen. Tayo naman ay Mickey. Ayan. Correct. Yung Mickey natin sa Ilocos, ang sarap-sarap, di ba? Ayan. Miss Let, anong pamerienda ni Presidente kay Prime Minister Ishigeru? May official banquet mamaya, Lakay, pero
Hindi pa natin nasilip. Teka lang ha, i-check ko kung ano yung ano yung menu? Menu mamaya. Meron pala, ito pala. Ayan. Ako na. Ayan. Native corn with oyster mushroom soup, sauteed native vegetables, halabos na hipon, chicken inasal, bam-i noodles, mango cake, and fresh fruit. Yan lakay. Meron sa Japan yan. Dapat hinanda sa kanya jumping salad. Ayan. Ayun, masarap yung lakay, yung kinalamansian lang. O kaya shallots with tomato and fish oil. May KBL yan? Oo. Kamatis bagoong laso na. So anyway, asahan natin, wala bang dala-dala si Prime Minister Isigero na mga ayuda, wala bang dalang tren? Oo nga, pasalubong na tren. Kung ano yung mga mapag-uusapan sa kanilang bilateral meeting, yung mga kasunduan na malalagdaan dyan. Ayun, kasi ang binabanggit lakay, nung nag-press con, itong si Prime Minister Ishiba bago siya bumiyahe, ay ang bit-bit niya yung usapin sa epekto ng tariff measures ng Amerika dahil meron nga daw mga Japanese company ang nag-ooperate sa Pilipinas o ganong mag-expand ng negosyo sa bansa. Naku, nandiyan ba? Siyempre, ang binanggit, andyan ba si Secretary Manong RC Loverboy Balisacan at saka DPWH Secretary at saka Secretary andyan? Oo, lakay. Ayan, baka may kumustahin ni Prime Minister Isigero yung ginagawang tunnel ng tren. Ayan, yung subway natin, ginagawa ng Japan yan. Nagre-reklamo yung mga Japanese contractor dyan. Ang bagal-bagal daw. Sa ating mga pag-usapan yan, lakay, kung kasama yan. Siyempre, mga karamihan, di ba, infrastructure. Yes. Ayan, ay Japan ang kapartner ng Pilipinas dyan. Ilang days ang state visit ni Prime Minister Isigero sa bansa, Ms. Let? Actually, dalawang araw lang. Ngayon hanggang bukas. Ayan. Okay. Domo arigato, Let Narciso-san. Ito si Les Narciso para sa DZRH. So, nasa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan. Maraming salamat. Domo arigato, Ms. Let at Prime Minister Isigero. Bansay! Sabi ko sana, Itsumo Kokoro. Ano yun? Yung kanta yun lakay Itsumo Kokoro we Hoshitsuka. Pang bagets lakay yan. Pang ano yan lakay From 19-something. Ito yung mga ballad song na mga... Ballad. Welcome Mr. Prime Minister Isigero at sana po ay maganda ang ating talakayan kay President Marcos at yung mga infrastructure projects natin at yung baka mag-donate pa kayo ng barko. Ayan, the more the merrier. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, diplomatic channels pwedeng gamitin para makontra ang umano'y disinformation campaign ng China sa nalalapit na midterm elections. Idetalye mo ang balita RH12. Milky Riganan. Manang Milky. Kaya lakay, dapat ikonsidera ang tulong ng diplomatic channels para mapigilan ang umano'y pakikialam ng China sa resulta ng midterm elections sa Mayo. Ang rekomendasyon ay ginawa ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre matapos magdiskubre sa Senate hearing ang umano'y pakikialam ng Beijing sa nalalapit na eleksyon sa bansa. Sa imbestigasyon ng Senate Special Maritime Committee na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino, tinukoy ang Infinitus Marketing Solutions na nakabasa sa Makati na nagsisilbi umanong keyboard warriors ng China. Gid ni Asidre, dapat maging mapanuri ang mga botante hindi lamang sa qualifications ng mga iboboto, lalo na sa Senado, kundi alamin ko ang mga iboboto natin sa Senado ay Team Philippines o Team China. Anya, suriin ang mga kandidato na hindi pagbibili ang national patrimony ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Una rito, umapela sa DOJ at NBI si Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro na kasuhan ng treason at espionage ang mga nasa likod ng Infinitus Marketing Solutions dahil nagpapagamit bilang troll farms ng bansang China.
Ako si Milky Regunahan para sa DCRH. Pwede ba ipatawag lang kamera yung Japanese ambassador? O DFL ang pwede magpatawag sa kanya? Alam mo Lakay, parang meron silang protocol na DFA lamang ang magre-request. Halimbawa, kung kailangan na ipatawag yung ambassador ng bansang China, Lakay. Ayan, teka muna, ba't di ipatawag ni Manang Aimee? Ayan, kasi naalala ko nung birthday ni Manang Aimee, bisita ito eh. Yung Chinese ambassador. Oo. Gulat ako eh. Oo, gulat ako ba? Ito yung Japanese, close pala sila. Chinese ambassador. Kaya nga ang patut sa Dalakay at teya ni Congressman Asidre, tignan yung mga senatorial candidates kung sila ba ay Team Philippines o Team China. Wow. Tari, may team pala na ganyan. Di ba dapat Team Philippines lang lahat? Kasi Filipino naman tayo. Abay, dati inaakusan lang na nakikialam ng eleksyon si Putin eh. Nung naglaban si Trump at si Hillary Clinton sa presidential race, di ba? Ngayon? Ngayon naman China naman. Ayan. Anyway, sige, abangan natin. Maraming salamat, birthday girl, Manang Milky Sikoya Rigunan. Happy birthday! Magandang hapon. Salamat, Teya at Lakay. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Maraming salamat naman ng Milky Rigunan. Oy, salamat. Sagot na rin niya yung lunch natin bukas. Ayan. Busog tayo. Magpapadeliver ng cholesterol-free na lechon mula kay Aling Lydia sa lechon. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, ikaw ba commercial muna? Report muna, ha? Legislated wage increase. Hindi pala. Philippine National Police iginiit ang zero tolerance policy kasunod ng mensa ni Vice President Sara sa PNPA. Bakit? Ano bang message ni VP Sara sa mga graduates ng PNPA? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, iginiit ng papansya ng pulisya na may direktiba na si PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil para mapanatili ang integridad ng buong hanay ng pulisya. Kasunod ito ng mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagtatapos ng PNP Academy Sinaglawin Class o 2025 kung saan hinamon ng pangalawang Pangulo ang pulisya na laging piliin ang tama. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, maganda naman ang bayad ni BP Sara pero nakapaloob na rin naman na ito sa susundin nilang utos ng Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Tuanyo, may umiiral ng zero tolerance at no second chance policy Marbil laban sa mga pasaway nitong tauhan. Sa katunayan, inulat ng Kampo Krami ngayong araw na 1,288 pulis na ang na-dismiss sa ibang mga kaso. Nito lamang Abril 1 hanggang Abril 23. Gayunman, hindi na direkta pang sinagot ito ang isa pang bahagi ng pahayag ni VP Sara patungkol sa hindi dapat umano isuko ng kapwa Pilipino ang kapwa nito Pilipino sa kamay ng isang dayuhan. Ito si Edniel Parosa, nabuulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel at happy 25th anniversary sa mga graduates ng PNPA class Magila sa class 2000 ba? Sina Bok Art Brual Jr. Ayan, congratulations. Ayan, sa Okada daw ang celebration sa May 30. Yo. Wow. Adapted tayo rito. Mano po mga ninong. Yes. Legislated wage hike posible pa ring mapagtibay ayon kay Senator Joel Villanueva. I-detalye mo ang balita RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, umaasa pa rin si Senator Joel Villanueva na mapagtitibay ang panukalang 100 pesos na legislated wage increase bago mag-adjourn ng 19th Congress. Ayon kay Villanueva, kailangan ng ating mga manggagawa ng dissenting sweldo
dahil hindi na sumasapat ang kasalukuyang arawang sahod. Hinihintay nilang maging aksyon ng Kamara de Representantes para dito, lalo na't inihayag nilang maliit pa nga ang 100 pesos na dagdag sahod bagkus ay gusto ng mga ito ay 200 pesos. Mahigit isang taon nang inaprobahan ng Senado ang Senate Bill 2534 na magbibigay ng 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawang tumatanggap ng minimum wage, pero pending pa rin ito sa Kamara ang counterpart bill nito. Narito si Senador Joel Villanueva. There is a will, there is a way, no? And I think dito naman sa Senado, pinag-aralang mabuti na hear ilang beses sa committee, na pag-discussion dito sa plenaryo at handa naman ang ating pamahalaan at nakita naman nila na make sense at merong pinaghuhugutan ang Senado para ipasa itong SBN 2354. So I believe yung Kamara, from the very first time na narinig kong nag-react yung mga members of the House, sinasabi nila pa nga, kulang pa nga daw yung 100, which is a welcome development, no? Kung tingin nila kulang pa, why not? But yung nakikita natin kasi, we have to balance yung kakayahan ng ating mga negosyante. Bahagi ng pahayag ni Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sige, tuloy mo yan, Senator Joel Villanueva. Di namin tatanggihan yan. Correct. Bilisan ninyo. Ayan. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mabalita. Naku, yung mga taga Cebu, ha? Ayan. Si Governor Gwendolyn Garcia, ha? Sinuspindi ng Office of the Ombudsman. Ala, anong kaso ito, ha? Ayan. Nagalit na si Ombudsman Justice Sam Martires. Standby Val Gonzales, standby Noche Cacas, standby Josa Cruzata. Oras Misteya. Ganap ng alas 4:58. Tingin ko muna si Kuyang Bishop Bert Kalang ng Cagayan de Oro City. Hi Bishop, nanonood sila ngayon sa Cagayan de Oro. Ayan. Hello po. Magandang hapon po sa ating mga obispo at mga kaparian sa Iglesia Filipina Independiente. Mainit din po dyan. Mainit ba dyan, Bishop, sa Cagayan de Oro City? Ha? Or makulimlimish. Ingat po kayo dyan. Samantala, Cebu Governor Gwendolyn Garcia pinatawan ng suspensyon ng Ombudsman. Bakit? Anong kaso, Val Gonzales? Val, please come in. Mayor, ilang araw bago ang May 12 elections ay pinatawa ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu incumbent Governor Gwendolyn Garcia bukod sa kasong paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct for Government Officials. Naharap din sa kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at gross negligence itong si Garcia. Ang kaso laban kay Garcia ay nag-ugat dahil sa umano'y pagbibigay nito ng special permit sa isang construction company nang walang kaukulang ECC o Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Samantala sa FB post ni Governor Garcia ngayong hapon, Mayor, ginagalang daw niya ang proseso ng batas pero hindi siya sang-ayon sa naging basihan at kahalagahan ng inilabas na desisyon ng Ombudsman. Ang kinu-question aniya na special permit ay kailangan niyang ibigay para masolusyonan ang kakulangan ng tubig sa Cebu City at 7 iba pang mga bayan na siniserbisyuhan ng Metropolitan Cebu Water District. Sa ngayon ay handa na raw ang kanyang legal team para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, lalaking 35 taon nang nagtatago at kabilang sa most wanted ng CIDG sa Baguio City, arestado sa Makati City. Idetali mo, RH27 Noche Cacas Noche. Miss Thea Talakay, laglag na sa kamay ng Southern Police District Special Operations Unit ang numero 1 wanted person ng CIDG Field Unit 14 sa Baguio. Ang lalaki na higit 3 dekada nang nagtatago sa kasong serious illegal detention sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code. Inusasan sa bisa ng warrant of arrest ang 63 anyos na sa bahagi ng JP Rizal Avenue
ng Barangay Tejero sa Makati City. Nagugat ang pag-aresto ng maglabas ng warrant of arrest ang Baguio City Regional Trial Court Branch 5 laban sa akusadong 63 anyos. Ang kaso ng akusado na serious illegal detention ay noon pang taong 1990, 35 years rin namanong nagpahayahay ang akusado bago natiklo sa pinagsanib na pwersa ng SPD CIDG Baguio na walang piyansa. Aris sa 27 na chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias. Buenas tardes sa Noche Kakas. Kinasuhan ng BIR ng megita 8.7 billion pesos na tax evasion ang tatlong malalaking vape business companies na may tatak na Flaba, Dencat at Flair. Ayon kay Junior Warden, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., nabigo ang naturang vape business companies na magbayad ng tamang excise tax at nagkulang pa ng pagpa-file ng tax returns. Binalaan ni Commissioner Lumagi ang mga negosyante at maging ang celebrity endorsers nakakasuhan kung sangkot sila sa illegal vape trading. Samantala, inilabas na ng Judicial and Bar Council JBC ang lista ng aplikante para sa posisyon ng Associate Justice ng Supreme Court. Wow! Ito ay kaugnay sa nalapit na pagre-retiro ni Justice Mario Lopez sa June 4, 2025. Kabilang sa aplikante ay sina Court of Appeals Presiding Justice Fernanda Lampas Peralta. Uy! Si Manang Fernanda, ang dating girlfriend ni CJ Dado Peralta. UP College of Law Dean Darlene Marie Berberabe at Supreme Court Administrator Raul Villanueva at 14 na iba pa. Maaari namang magsumiti kung merong reklamo o ulat o pagtutol laban sa nabanggit na kandidato sa pagiging justice ng Supreme Court. At bago ang showbiz, congratulations muna kay Berwasiful Roy Taguba at Berwasiful Emmanuel Pasqua, ang mga na-appoint bilang District Deputy Grandmaster sa Cagayan, pagbati mula kay Noble Doming de Asis. Showbiz. Drew Arellano nagpa-vasectomy bilang Mother's Day gift. Nagpatuli? Vasectomy lakay. Vasectomy. Tinanggal na yung kanyang production. Kinapon na siya. Kapon yun vasectomy. Sa Tagalog. Production area. Kapon na. Bilang Mother's Day gift sa asawa niyang si Iya Villania. Idetali mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Lakay at Miss Thea, nagpa-vasectomy si TV host Drew Arellano bilang advanced Mother's Day gift sa asawa niyang si Iya Villania. Sa kanyang social media post, shinare niya ang kanyang selfie kung saan makikitang naka-love gown si Drew. May caption ito na Happy Late and Advanced Mother's Day to my wife. Kalakip ang hashtags na Happy Vasectomy at hashtag SnipSnip. Matapos ang procedure, inaasahang hindi na madaragdagan ang kanilang mga anak. Itong Pebrero lang ay ipinanganak ni Iya ang kanilang baby number 5 na si Anya Love. Ang iba pa nilang anak ay sina Antonio Primo, Alonzo Leon, Alana Loren at Astro Phoenix. Ikinasal sina Drew at Iya taong 2014. Para sa Break Time Showbiz, ito si Diyosa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Diyosa Cruzat. The road is long with a medium. At yan ang kabuuan nating palasunto ng break time. Break time na po kami. Ayan. Kaya pa kami gutom. Ayan. Maraming salamat, Miss Jackie O sa Pizza Pie. Ayan. Meron ba lakay? Oo, 3M. Ayan. Maraming cheese. Ayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. He ain't heavy. He's my brother. Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba